Okay, pag-usapan na natin 'to. Actually dalawa yung topic natin dito. Itong isa dun sa ito nga yung resulta ng ano kanina. Pero may mga hadlang guys, may mga hahadlang, eh. May mga hahadlang kung tutuloy. Tapos ito medyo controversial 'tong next topic natin mga kababayan. Kasi si Mike Defensor. Si Mike Defensor ang topic natin dito guys. At tawag dito, medyo ano 'to, eh, itong kay Mike Defensor medyo mabigat, eh. Mm. 'Di ba Mark Francis Alcantara? Oo. Medyo mabigat itong ano, medyo mabigat 'tong, salamat sa super chat, Mark Francis Alcantara. Sana yun? Yan. Salamat sa super chat. Oo, yan. Anyway, so ayun medyo mabigat itong ano, itong, kay Mike Defensor. Mm. Kasi kanina nagpa-press con siya, sinabi talaga niya sa impeachment ano. Mm. Halatang ano, eh, halatang merong, diversionary tactic. Mm. At saka this is hitting two birds with one stone. This is hitting two birds with one stone. Tinira niya si Melvin Matibag, number one. Tapos, tinira din niya yung ano, tinira din niya yung impeachment. Oo. Kasi nawala ng ano, eh, nawala ng kumbaga, medyo nasapaw, hindi naman nasapawan, pero medyo naagawan niya ng eksena ang ano, ang impeachment. So, hitting two birds with one stone. Ito yung balita diyan mga kababayan. Panoorin natin 'tong balita. Yan. Okay. Game. At dinadamay ang pamilya sa laban ng mga nasa gobyerno. Yan ang buwelta ni former Congressman Mike Defensor matapos ang raid sa isang hotel sa Pasig na iniuugnay sa kanyang asawa at anak. Narito ang agenda report ni Hannah T. Ang mga taong nagsasalita at may nakikitang pagkakamali, hindi dapat ginigipit ng gobyerno. Lalo tigit ang kanilang pamilya. Ito ang pahayag ni dating Congressman Mike Una, well, may sinabi na si, well, mamaya na nga. Sige. Defensor matapos ang naging raid sa Blue Hotel sa Pasig City na iniuugnay sa kanyang pamilya. Saan yung Bagamat Blue Hotel na dumistansya yan? si Defensor sa kaso dahil ito raw ang Ricky Ricardo, salamat sa yung super chat. God bless. Asan na yung ano ni Ricky Ricardo? Yan, kailangan natin ano, highlight yan. Yan, salamat sa yung super chat. God bless po. Okay, tuloy. abiso ng mga abogado sa kanya, sinabi ni Defensor na kahit pa raw sa gyera, may Geneva Protocol at hindi sinasama ang mga taong hindi dapat isama. Anong connect? Gera ba to? We're not at war. Oh, hindi ito gera. Gera laban sa katiwalian siguro. Meron. Oo, eh kasama siya doon sa tiwali eh. Paano gagawin natin? Di ba? Paano gagawin natin? Eh gumawa ka ng krimen. Wala siyang pinagkaiba kay Arnie Tevez eh. 'Di ba? Si Arnie Tevez pumatay ng kalaban sa politika. Nung nabisto na siya yung mastermind, sasabihin, pinupolitika ako. Ay, hindi pwedeng ganun. Panindigan mo yung mga choices mo sa buhay. Ipinasara na ng Pasig City LGU ang nasabing hotel sa gitna ng mga alegasyon sa human trafficking. Na-rescue ng mga otoridad ang 54 na kababaihan na umano'y biktima ng sexual exploitation. Una nang na-involve si Defensor sa pagpanig sa mga nagpakilalang ex-Marines na naglantad ng umano'y limpak-limpak na cash deliveries sa ilang mga politiko. Okay, papantayin ko na lang sila. Inilabas naman ni Defensor ang isang recorded phone call umano ni surprise witness Orly Guteza sa kanyang asawa matapos ang unang pagharap nito sa Senate Blue Ribbon Committee nitong nakaraang taon. Base sa tawag, mistulang may naguudyok kay Guteza na bumaliktad sa mga pahayag para idawit din umano si Defensor. Si Guteza ang nagsabing siya mismo ang nag-deliver sa bahay ni na-resign Congressman Zaldico at former House Speaker Martin Romualdez ng flood control kickbacks. Hindi raw alam ni Defensor kung nasaan si Guteza sa ngayon pero humihiling siya kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla na protektahan na ito. Ipinakita rin kasi ni Defensor sa media ang umano'y dokumento mula sa Ombudsman na ginamit daw ang testimonya ng umano'y 18 ex-Marines at ni Guteza para makapaghanda ng kaso laban kay Romualdez. Naintindihan ko naman yung pangamba ng iba na baka budol-budol, baka skripto, pero mabigat to eh. The fact na isinama yung 18 Marines at si Sergeant Guteza, mabigat para sa akin dahil may personal knowledge sila sa delivery ng pera.
Sinusubukan ng BNC kumuha ng pahayag mula sa ombudsman Mali naman siya ng interpretation doon. Isinama yan kasi yan lang ang lead. Wala nang iba. Yan lang ang lead eh. Yan lang ang ebidensya na meron sila. Pero it doesn't necessarily mean na yun yung damning evidence. Kasi testimonial evidence yan eh. Oo. Testimonial evidence yan mga kababayan. Sa testimonial evidence, pag yan ay hinarapan ng documentary evidence, wala. Tapos yung testimonial mo. Halimbawa, doon sa testimonya ni Orly Gutesa, sinabi niya nag-deliver siya ng ganitong date. Tapos may maipakitang dokumento tong si Martin Romualdez, number 1, na may under construction doon sa bahay na yun. O kanino siya magde-deliver? Kung hindi doon nakatira. Ang papaniwalaan doon, yung documentary evidence. Hindi yung testimonya. Oo. Yan yung kasinungalingan dyan ni Mike Defensor. Yan yung simpleng pagsisinungaling niya dyan. Actually, di pa nga simple. Lantara na nga eh. Yan yung lantarang pagsisinungaling niya dyan. Na iniinterpreta niya na yung testimonya na ginamit ng ombudsman ay patunay na ito ay totoo. No. No. Yan lang kasi yung meron. Yung iba wala. Si ICI na nga mismo ang nagsabi na walang kailangan pa imbestigahan. Di ba? Maski nga yung korte sinabi yung korte yun na nga ang sabi niya peke yung notaryo doon sa testimonya. So paano mo gagamitin yun? Kaya nga hindi ginamit yung actual na testimony ni ni Orly Gutesa eh. Ang ginamit ng ombudsman, yung statement ni Gutesa sa Senado. Yun lang. Yun lang. Walang ibang ginamit. Yun lang mga babayan. So paano? Paano ngayon yun? Di ba? Paano ngayon yun? Hindi ho yun magkapareho, mga kababayan. Hindi ho porke ginamit ng ombudsman, ibig sabihin yun na yung totoo. No. Yun lang kasi yung meron. Ang nakakapagtaka lang dito kay ombudsman, medyo pumapalya na to si ombudsman eh. Medyo sumisintonado na to eh. Iwan ko kung bakit. Mamaya pag-usapan pa natin. Tapusin lang natin itong balita. kaugnay nito pero wala pa silang sagot sa amin. Para sa agenda, Hannah T. Yan. Tapos ito nga, pinakita yung phone call. Asan na yung phone call? Saan yun? Ito. Ang weird nitong phone call na to, mga babayan, kasi ginigibit daw si Gutesa. Tapos ang sinasabi nila, si Gutesa daw yung nasa phone call, hindi naman nila pinakita kung sino. 'Di ba? Hindi naman nila pinakita kung sino eh. Tapos may mga nagsasalita. Pero hindi naman nila pinakita kung si Gutesa yun, tsaka yung asawa niya. Wala namang pinakita eh. Tingnan niyo pakinggan niyo to. Ito yun ha. Cellphone, lumilipat ba? Hello? Inaanto ka na? Matulog ka na? Ano nga, nandiyan ka sa kwarto? Ha? May nakikita ba kayong tao? Wala. Lakas ang boses. Nagingi. Tumawag si kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyohan ka para may record. I-record kami, i-record namin. Ito ba yung ebidensya na sinasabi nila? Anong klaseng ebidensya yan? Namemeke na naman kayo ng ebidensya, parang ginawa nyo dun sa maleta, na nahuli dun sa bahay hammer mo. Sa bahay hammer. Hindi ko masabi, baka ma-demonetize tong channel ko eh. Oo. Diba? Doon sa bahay hammer mo. Alam niyo naman ginagawa sa hammer, diba? Diba? Alam niyo ginagawa sa hammer?
Sa bahay martilyo mo. Ah. 'Di ba? Ano na naman kabubuhan 'to? Tapos ano sa meat shop. Sabi ni LG Cruz. Sa meat shop daw. 'Di ba? Wala namang makita, binti lang ang nakikita, tsaka ano ba yan, t-shirt ba yan? O ano ba naman kalokohan 'to? Ha, Mike Defensor, galing-galingan nyo naman. Siya pa nag-upload nito eh. Ayan o. Oh, shucks. Ayan o, Mike Defensor. Sa ilalim, makikita nyo ba? Ayan o. Oh. Mike Defensor yan eh. Oh. Ang hilig nyo talaga mameke. Totoo lang. Mike Defensor. Bahay ng martilyo niya. Di ba? Ayan, pwede bahay aliwan. Oo. Oo. Yung bahay, lumang-luma yung ano, bahay aliwan ah. Lumang-lumang ano yun ah. Oo, ganon. Oo. Di ba nito na nakaraan na balita? Meron 30 na ano, na mga maleta daw nakuha dun sa ano, sa bahay aliwan niya na pinasara ng Pasig. Malay ba natin kung yun yung maletang ginagamit nila kasi di ba, naka-sale yun eh. Naka-sale kasi yun sa kabaret. Diyos ko, kabaret, my goodness. Oo. Kunyari, locker. Ay, hindi, locker yan kasi wala kasing lalagyanan ng gamit yung mga tao namin, yung mga empleyado namin dun. Nambubulol oh. Bulol ka, Mike Defensor. Bulol ka talaga. Hindi ka lang bingot, bulol ka pa. Diba? Langya to. Tigas ng mukha nito ni Mike Defensor talaga. Pero alam nyo, pinakamalala. Sa akin lang naman pinakamalala. Kasi di ba, humingi siya ng tulong sa ombudsman kanina. Humingi siya ng tulong sa ombudsman para daw kay Gutesa. Ito yung balita dyan. Protection for the whistleblower in the flood control scandal. Nasa linya si John Rees para sa detalye. Hi John, ano pa ang sinabi ni Defensor? May iginiit ni dating kongresista o ni dating congressman Mike Defensor ang kredibilidad ng testimonya ng 18 na dating ex-Marines kasabay ng panawagang ilagay sa protective custody ang whistleblower na si Orly Guteza. Ito ay matapos umanong kilalanin ng ombudsman ang mga naging pahayag ni Guteza sa pagharap nito sa Senate Blue Ribbon Committee noong nakaraang taon. Kabilang din umano sa kinilala ang testimonya ng dalawa sa 18 ex-Marines na sina Christopher Esquivel at Gil Navidad Jr. Batay sa dokumentong hawak ni Defensor kaugnay sa kasong umano'y isasampa ng ombudsman laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at Zaldico dahil sa manumalyang flood control project, nakapaloob dito ang testimonya ni Guteza at ng dalawang ex-Marines hinggil sa umano'y pagpapadala ng basura o mali-maleta umanong pera sa address na may kinalaman kay Romualdez. Kasabay nito, inilabas din ni Defensor ang umano'y pag-uusap ni whistleblower Orly Guteza at ng asawa nito matapos ang unang pagharap niya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Batay sa recorded phone call, tila may nag-uudyok umano kay Guteza na baligtarin ang kanyang mga pahayag at idawit si Senador Rodante Marcoleta at Defensor. Paliwanag ni Defensor, ngayon lamang niya inilabas ang naturang recording upang maprotektahan si Guteza sa kasagsagan ng matinding investigasyon sa maanumalyang flood control project. Mike? Maraming salamat John Rees Calata, nag-uulat. Ayun. Protektahan daw ng ombudsman, mga kababayan. Mingi ng tulong sa ombudsman si Defensor. Oo, sabi. Ang problema dito, mga kababayan, mukhang iba timpla ni ombudsman ngayon eh. Hindi ko alam kung ano yung mood niya ngayon. Hindi ko alam kung ano yung mood niya. Mukhang paano ba to? Hindi ko alam kung na-impluwensyahan siya eh. Hindi ko alam kung na-impluwensyahan siya. Pero allegedly, meron daw kasi siyang naging hindi ko alam, may pamilya naman siya. Pero allegedly lang naman to. Nakarating lang naman sa akin. Kwento-kwento lang. Na nagkaroon daw siyang jowang DDS. Allegedly, allegedly. Hindi ko sinasabing nagkaroon talaga ha.
Yun lang yung kwento na nakarating sa akin. Nagkaroon daw siya ng jowang DDS. At as in hyper DDS yun. As in talagang kapag ano, yung hyper DDS na kapag na yung ano yung tipong natutunaw kapag tinitignan ni Digong, mga ganun. Oo. Hindi siya galing sa meat shop ni Mike. Hindi. Hindi siya galing sa meat shop ni Mike. Oo, hindi siya galing sa meat shop ni Mike. Nagkaroon lang daw ng jowa na sikat na DDS. Oh, sikat na DDS. Nakaposisyon dati. 'Di ba? Nakaposisyon. Chismis lang 'yon, chismis. Oo. Chismis lang 'yon, chismis. At yung babaeng 'yon is parang ano 'yun may word vomit, siya, may verbal diarrhea. Verbal diarrhea ang tawag doon, guys. Yung kung ano-anong sinasabi, oo. Kung ano-anong sinasabi, kung ano-ano lumalabas sa bibig, etc. Naging jowa daw. Allegedly, allegedly. Hindi ko sinasabing nagkaroon at hindi ko rin hindi ko intensyon. Wala akong motibong siraan si Ombudsman. In fact, mga kababayan, isa po ako sa mga supporter ni Ombudsman. Alam niyong lahat yan. Pero nung narinig ko tong balita na to, ayun, parang it made sense kung bakit parang sumisintonado na to si Ombudsman Remulla. Oo. Baka fling, no? Baka fling and for INC. O na-ink. Baka fling lang, di ba? Baka ganun. Oo. May verbal diarrhea siya. Lagi siyang ine-LBM. Oo, ganun, sa bibig. LBM sa bibig, guys. If you get my drift. Oo. If you get my drift, mga kababayan, LBM sa bibig. Ganun siya. Gets nyo na yan. Nagbigay na ako ng clue. Daw, sabi ni El Cruz. Sinabi ko na nga oo. Kung merong isa na may igit sa sa loob ng SONA, sa loob ng habang nagpapasona, meron namang isa na in-LBM sa bibig. Oh. So, ayun. If you know, you know. Yun na lang sasabihin ko. Hanggang doon lang ang sasabihin ko, guys. Oo. Hanggang doon lang ang sasabihin ko. Oo. Wala akong sasabihing pangalan Wala akong sasabihing pangalan. Basta itong babaeng to laging may LBM sa bibig. Yan. Yun ang yun ang chismis. Chismis lang hindi ko sasabihin totoo. Kasi baka naman kasuhan naman ako ng cyber libel, di ba? Oo. Di ba? If you know, you know. Isa pang clue. Ay, di na pwede. Kapag nagbigay pa ako ng clue, masyado ng obvious. Oo, masyado ng obvious. Grabe si Chona Woolridge. Illegal dito sa Amerika. Grabe ka naman. Illegal ba siya sa Amerika? Illegal ba siya sa Amerika? Parang di naman. Parang hindi siya illegal sa Amerika, guys Oo. Parang di naman siya illegal sa Amerika, guys. Basta yun, gets nyo na. Nakikita ko na yung pangalan niya sa chat Oo. So, if you know, you know. Oo. Yun. So, recently ko lang din naman nalaman. Meron tayong A1 source na nagsabi sa atin. Nagulat nga ako talaga? Sabi ko, ba't naman ganun kung totoo yun, ba't naman ganun si Ombudsman? Walang taste. Grabe, akala ko.
Oo. Yun kaloka daw sabi ni Aris Garabillas. Aha. Sa ano? Wala bang wala bang GC na pwede ang tsismoso? Sali naman ako, hahaha. Ay naku, hindi ako magpo-post dun kahit ano. Wala akong ipo-post dun, baka i-screenshot niyo ako eh. Ayoko. Oo, oo. 'Di ba? Anyway. So yun. So, baka kasi naiimpluwensyahan, oo. Kung totoo, kung totoo yung tsismis. Fling lang daw yun. Uy, mukhang may alam si Naing ko, si N4 Inc. Fling lang yun tapos nauntog bigla si Ombudsman. Ah. Oo. Yun ang ano, yun ang tsismis. Pero tsismis lang yun, Ombudsman, kapag nakarating sa'yo itong video na 'to, tsismis lang yun. Wala akong intensyong manira sa'yo, siraan ka, whatever. Pero may tsismis na just so you know, may tsismis na umiikot, na gano'n. 'Di ba? Kasi mga kababayan, nakakagulat kasi 'to. Nakita ko 'to kanina, eh. Ta's nung nakita ko 'to, nagulat ako. Sabi ko, "Bakit? Bakit may ganito? Bakit?" 'Di ba nitong nakaraan, itong si Mike Defensor, nahuli nga sa kanyang bahay aliwan. Yung nahuli yung bahay aliwan niya, tapos nahuli rin yung kanyang, tawag dito, nahuli rin yung kanyang, pamilya na sila yung may-ari nung bahay aliwan, oo. So, ang problema, instead na si Ombudsman, matuwa dahil nahuli yung ganitong klase ng ah, illegal trade. Iimbestigahan pa niya si NBI. 'Di ba? Ang weird. Tapos ang basis nila, kasi may nahagip daw sa video na hindi nila kinasuhan. Yun ang basis nila. Bakit daw walang kaso yung isa na nahagip dun sa video, sabi. Sinabi niya to sa executive session, nung Sabado. Uy, ba't ganyan? Ayan, ito na lang. May VIP daw kasi doon na si Lawrence N. Tan na nahagip doon sa video. Oo. Malay ba namin kasi nung nakita namin yung video, blurred yung video, number 1. Blurred yung video. Number 2, hindi naman namin kilala si Lawrence Tan. Malay ba namin sa kanya? Sino ba siya? But apparently, etong si Lawrence Tan ay ang presidente ng Wakwak Golf and Country Club. 'Di ba? At sinabi niya, hindi raw dinemanda ng NBI. Imbestigahan natin ng NBI. Uy, talaga may ganun. Nagki-case build up ang NBI. Ba't iimbestigahan mo agad ang NBI? 'Di ba? Ombudsman naman. Oo. Alam niyo naman yung sistema. Ombudsman kayo eh. Alam niyo mga kababayan, si Ombudsman Boying Remulla, mahusay na abogado 'yan, matalino 'yan. Magaling 'yan si Ombudsman. Magaling 'yan. Etong recently lang, wala siya sa hulog. Oo, ginagamit niya yung galing niya sa mali. Oo. Ginagamit niya yung galing niya sa mali. Ito lang naman, etong nakaraan lang. Etong recent lang. Oo. Diba, nagki-case build up pa. Hindi pwede na agad-agad mong kakasuhan. Kasi nahuli lang naman dun malay ba natin kung umiinom lang siya dun, malay ba niya na wala naman siyang kasama, hindi naman siya nagda-drugs. Kasi totoong nagki-KTV lang siya, nasa loob siya ng kwarto, mag-isa lang siya, nabibidyoke siya mag-isa, di ba? Malay natin. Di ba? Malay natin, natin alam eh. So, hintayin natin yung case build up. Oo. Hintayin natin yung case build up.
Yun lang naman. Bago natin imbestigahan si NBI, baka naman you're prejudging si NBI. Or baka may friendship sila ni Mike Defensor. Kasi naalala ko, mga kababayan, noong panahon ng pandemic, sila magkakatropa. Si Mike Defensor, si Rodante Marcoleta, tsaka ito si Boying Remulla. Sila yung magkakatropa. Silang tatlo pa ngayon nabansagan na ABS-CBN killer. Silang tatlo. Silang tatlo, guys. So, sila yung noon, sila talaga yung umaariba noon nung ba't nagsara ang ABS-CBN. At saka yan, si Ace Barbers. Yan, silang apat. Tropa-tropa sila. So ako, hindi ko alam kung meron bang, are you favoring si Mike Defensor? Diba? Are you favoring si Mike Defensor or na-impluwensyahan ka ba ng mga DDS dyan sa paligid mo kung sino man sila? Oo, allegedly, meron dong friend. Tawagin na lang siyang friend na merong LBM sa bibig. Oo, na kaibigang close friend mo daw. Baka na-impluwensyahan siya ni close friend. Oo, di ba? Dati alam. So, sana mga kababayan, sana lang sana. Sana po hindi nagkamali ang pagtitiwala ni President Bongbong Marcos kay Ombudsman Remulla. Sana ho. Kasi tulad ko, isa ako sa mga tao na talagang inilaban ko rin yan si Ombudsman Remulla sa mga vlogs, di ba? Alam niyo naman yun eh. Kapag nagko-content tayo tungkol kay Ombudsman Remulla, pinaglalaban. Lalo yung pag-apply niya ng ombudsman, pinaglaban natin yan. So may tiwala tayong ibinigay sa kanya. Sana wag niyang ubusin yung tiwala na yun. 'Di ba? Una, yung pagfa-file niya ng kaso kay Martin Romualdez na walang basihan. Ang basihan ay testimonya na alam nating pineke. O sige, walang problema. Gusto niyang kasuhan si Martin Romualdez dahil para sa kanya, okay ng ebidensya yun. O di sige, okay ng ebidensya yun. Kaso, yun? Siniraan mo yung tao para lang for what? We don't know. Wala namang hard evidence. Pwede namang i-dismiss yun. Pero hindi nila dinismiss. Di ba? Hinanapan ng butas. Tapos ngayon, gustong imbestigahan si NBI. Alam niyo si Melvin Matibag din naman, PDP yan, kakampihan ng mga Duterte dati. Hanggang sa namulat na lang din, naisip, ay, sira ulo pala mga Duterte. Di ba? Oo, sira ulo pala mga Duterte, grabe, oo. Nauntog, nagising, ngayon, tinatry niyang bumawi. Alam niyo, feeling ko ganun ngayon si Director Matibag. Oo. Feeling ko tawag ng konsensya yon, gusto na niyang bumawi. Di ba? Gusto na niyang bumawi. Kasi isa siya sa mga tumulong sa mga Duterte noon. So ngayon, gusto na niyang bumawi sa sambayan ng Pilipino, itama yung mga pagkakamali niya, kaya ganyan siya ngayon, bibong-bibo. Pero okay na yung bibong-bibo sa tama, di ba? Wala namang problema dun eh. Mas gusto nga natin yun. Bibo ka para sa tama. Mas gusto natin yun. Tapos iimbestigahan mo habang nagke-case build up. Buti pa nga mabait itong si Attorney Melvin Matibag. Sabi ni Attorney Matibag, naniniwala daw siya na fair ang ating DOJ. Ay sana nga. Sana nga. Kasi mga kababayan, tulad ng sinabi ni former Senator Trillanes, kinakabahan din siya dahil nga daw yung parang in-law. Oo. In-law daw siya ni Attorney Fortune. Diba? Nakakaba din eh. Nakakaba din. Anong patunay natin? Anong patunay natin mga kababayan na parang nakakakaba? Una,
Si Trillanes, nag-file noong January 2021. Plunder, graft and corruption laban kay Sara Duterte. Umusat na ba to, Ombudsman? Sa Ombudsman niya final eh. Ayan o. Ayan o. Trillanes and members of the silent majority lodged complaints against Duterte before the office of the Ombudsman. Umusad na po ba to? Sana po pa-update. Total naman mahilig ka magpa-press con. Oo, Ombudsman Remulla. Sana po. Bigyan nyo ko kaming update. Tingnan nyo mga kababayan, tingnan nyo. Nakakakaba eh. Alam nyo kung bakit? Nung sa impeachment hearing ni Sara Duterte, pumunta lang doon si Ombudsman nung umpisa. Tapos sinabi niya, sabi niya, hindi po ako ang humahawak niyan. So pwede po ba yung abogado na departamento na may hawak niyan, siya na lang po umupo dito. Hindi mo samahan? Ba't tayo mo samahan yung tao mo? Oo. Kasi ikaw yung head of agency, ikaw yung ombudsman mismo eh. Oo. Ba't mo nilalayo yung sarili mo dun sa impeachment ni Sara Duterte? Kapasin yun, nung hearing last week, tungkol sa salin ni Sara Duterte, sa umpisa lang siya nandun. Sa umpisa lang siya nandun. Tapos in-endorse niya dun sa tao niya. Di ba? Bakit? Siguro, baka nga busy. Baka busy. Pero kung medyo mag-iisip-isip ka, ay, teka, ikaw yung ombudsman, dapat ikaw yung humaharap doon kahit hindi mo departamento yun. Ikaw humarap kasi ikaw yung head of agency. Di ba? Ito pa isa. Trillanes din. Nag-file ng kaso kay Rodrigo Duterte at kay Bongo doon sa flood control. At iba pa. Marami pang ano. Ito related to sa infra projects ng Davao City. 200 contracts totaling 7 billion in projects. Hindi pa rin to gumagalaw. Kailan to? October 21, 2025. Former Senator Antonio Trillanes filed a plunder complaint before the Office of the Ombudsman on Tuesday, October 21, against former President Rodrigo Duterte and Senator Christopher Lawrence Bongo, CLTG. Diba? Ombudsman, kami pong mga hampas lupa, nakikiusap po sa inyo. Focus po tayo, focus. Ano po bang focus nyo? Bakit sa iba po yata, bakit parang sa iba po yata kayo nakatingin? Iimbestigahan nyo, kinasuhan nyo yung taong wala kayong ebidensya maliban sa testimonya ng mga pekeng testigo. Yung kay Martin Romualdez. Tapos ngayon, iimbestigahan ng NBI kahit ginagawa nila ang kanilang trabaho, alleging na merong favoritism. Tapos ito mga kaso laban sa mga Duterte, from the father, the daughter, and the alalay, hindi pa rin umuusad. Bakit po ganyan? Bakit po ganyan? Anong nangyayari? Ombudsman. Meron na bang Meron na bang Hindi ko alam eh. Oo. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Pati yung kapatid, 'di ba? Si John Vic. Kaya si John Vic. Palibasa mag-e-election na. Nagbibida-bida. Nagbida kay Saldico. Anong ending? Sorry, I take full responsibility. Aanin namin yung sorry mo. Ang napahiyan, di naman siya, si PBBM.
Dapat palitan na yan si John Vic. Nagpapapaniwala kayo sa chismis. Tapos si presidente ang sasabugan kapag pumalya kayo. Hindi pwedeng ganun. Pag pumalya kayo, buntot nyo, hila nyo. Hindi pwedeng iba magsasuffer sa kalokohan. Di ba? Masyado kayo Masyado kayo nakapokus sa pressure sa paligid nyo eh. Sino man na may pressure sa inyo? Sino man na may pressure sa inyo? Kasi ang alam ko, mga babayan, yung isa dyan sa magkapatid, nag-o-audition na sa kabila, yung isa. Yung isa. Hindi ko sabihin kung sino. Pero ang alam, yun yung information na nakuha ko. Nag-o-audition na yung isa sa kabila. So, ano ba talaga? Pinagkatiwalaan kayo ng Pangulo tapos gaganyanin nyo? Buti sana kung meron Buti sana kung merong mali, di ba? Susuportahan pa natin. Buti sana kung may ebidensya talaga sila, as in hard evidence. Hard evidence, hard proof na merong pagkakamali si Martin Romualdez. O di susuportahan pa natin siya. Kung merong hard evidence laban kay Melvin Matibag, edi susuportahan pa natin siya. Kaso, wala Tapos ngayon, nakatakas pa si Saldico. Tapos aamin yung isa, sasabihin niya, it was my mistake. Anong iisipin namin yan? Anong iisipin namin yan? Kaming mga hampas lupa, iisipin namin na tinatraidor nyo ang Pangulo. Di ba? Kasi ang happy lang naman sa hindi pagkakahuli kay Saldico ay mga DDS. Pansin nyo, yung mga DDS happy sila, hindi nahuli si Saldico. Tapos tayong buong bansa, nagngingit-ngit, nabubwisi tayo kung bakit hindi nahuli si Saldico. Pansinin nyo. Pansinin nyo. Tapos ngayon, nag-a-asylum na sa France. Sana hindi payagan ng France yung asylum. Kasi ina-action na ni PBBM. Alam nyo, kawawa nga si PBBM Kawawa si PBBM. Doon sa aresto ni Digong, kanino sumabog? Kay PBBM, di ba? Pero sino ang nagbigay ng legal opinion tungkol diyan? Si Boying. Pero kanino sumabog? Kay PBBM. Ngayon, ito, si John Vic naman, kay Saldico. Kanino sumabog? Kay BBM ulit. Ang nagsorry si John Vic. Papansinin ba yung pagsorry niya? Hindi. Kasi bakit? Ang tutok ng tao kay PBBM. Sa isip ng tao, ang kinokondisyon nito mga DDS at ang mainstream media, si PBBM ang pumalpak. Yun ang kondisyon nila. Diba? Nabati ko na ba si Ricky Ricardo? Salamat sa super chat, Ricky Ricardo, at saka si Man of War. As they say, everyone has a price. Duterte have unlimited resources or has unlimited resources. Yan. Saka si Mark Francis Alcantara, salamat sa super chat. Yun lang naman. Yun lang naman. Sana gawin nyo ng trabaho nyo ng tama. Etong si John Vic Remulla, kailangan mapalitan to. Ang laki ng blunder niya. Sobrang laki ng blunder niya. Na hindi kayang isalba ng tawag nito. Ng kahit ano.
Hindi mo may sasalba talaga eh. Labo eh. But anyway, let's hope for the best as usual and expect the worst. Oo. So mga kababayan, hanggang dito lang muna tayo sa ating live stream. Please don't forget to like and subscribe. God bless you. See you tomorrow in our next live stream, guys. Bye. See you. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.